ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Sektor sa turismo sa Davao Region, mialma na tungod na bati na sabang epekto sa krisis sa lana. Davao City LGU, babagan ang planong pagtukod og foreign military facility sa syudad nga kabahin sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ug sa Visiting Forces Agreement. Davaoeña artist, gipaklarong siya ang nagregalo og painting kang Vice President Sara Duterte nga giangkon ni Ramil Madriaga atol sa impeachment proceedings sa Committee on Justice sa Kongreso. Mga departamento sa Misamis Oriental, may palag sa budget cut nga gihimo sa sangguniang panlalawigan sa ilang tinuig nga budget. Ug mga baboy, patay human maaksidente ang gikargahang truck sa Malungon, Sarangani. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Wala giuyunan sa City Government of Davao ang planong pagtukod og foreign military facility sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Una na gipahayag sa AFP nga plano sa Amerika nga magtukod og fuel depot sa Southern Philippines sa 2028. Sumala ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesman for West Philippine Sea sa Philippine Navy. Kalakip sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ug sa Visiting Forces Agreement ang samang mga proyekto. Tumong daw ni ini nga pakusgon ang kapasidad sa AFP nga moresponde sa kalamidad ug bantayan ang seguridad. Dugang sa AFP, Pilipinas gihapon ang dunay kontrol sa mga pasilidad sa pagkig-alayon sa Amerika sa tinguha nga suportahan ang military o humanitarian functions. Giwala sab ni Trinidad ang kabalaka sa pipila nga basin mahimong target ang Pilipinas tungod sa maong pasilidad. Base sa pipila ka report sa US media, nag-abli na og solicitation bid ang US Defense Logistics Agency para sa contractor sa fuel storage facility project sa Mindanao, partikular sa Davao Region, duol sa Davao City. Ang planong pagtukod og foreign military facilities sulod sa jurisdiksyon sa Davao City, babagan matud pa sa City Government of Davao. Kung dili matud pa makatabang ang maong proyekto sa pagpaubos sa presyo sa produktong petrolyo ug palaliton, dili matud pa nila kini suportahan. Ako si Argil Relator, One Mindanao. Ang nagbanayong krisis sa lana nabati na sab sa sektor sa turismo sa Davao Region. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban live. Jandy. Sara, sumala sa Department of Tourism Region 11, dunay nakita nga pag-ubos sa hotel accommodation sa Davao Region tungod sa krisis sa enerhiya. Ting-init na, basayngon ani panahon, naandan nga dugukon sa mga turista ang mga kasuruyan nga makapabugnaw sama sa mga nindot nga baybayon. Usa sa mga iladong tourist destination, mao ang Samal Island sa Davao del Norte tungod sa matahom nga beach niini. Apan lagi tungod sa krisis sa lana, nagmahal ang pamiliti sa barge ug lancha nga mao'y transportasyon aron makatabok sa isla. Sumala sa City Investment and Tourism Office, miubos ang tourist arrival sa Marso ning tuiga sa isla. Itandi sa susamang period sa nakalbay tuig. Sa bahin sa Department of Tourism Region 11, apektado ang turismo sa rehiyon. Hinuon, madala-dala ra. What I can share is that may cancellations of pre-booked, for example, in hotels, may cancellations ng mga group bookings, but meron naman ding nag-pursue. Ang na-notice natin, for example, Holy Week, yan yung talagang we see no, na high ang volume, not as high as before, but meron pa naman ding movement. So, while manageable, we're still affected. Hinuon walay kanselasyon sa mga dagkong panagtapok nga ilusad sa Davao Region. For this month of April, we've coordinated with our big venues. So far, no cancellations. Yung mga pre-book na mga conventions. May konting sa numbers of attendees, but
tuloy yung mga conventions and conferences this month of April. Sanglit, way kasiguraduhan, kanus ang matapos ang gera sa Middle East. Dunay mga kabalaka ang DOT-11. Mag-lay off na tayo ng mga tourism workers, ma-affect yung livelihood ng ating mga communities. Yun yung worry. So, honestly, we take it at a quarter at a time, no? Yun yung aming tinitingnan. Even our decision-making in the rollout of our activities. Samtang ang Mindanao Development Authority mas gipakusgan ang pag-invest sa renewable energy aron maminusan ang pagdepende sa ginaangkat nga fossil fuel sama sa coal nga apektado sab sa gera. Sa tuig 2030, target sa Minda makabuot ang 50-50 energy mix sa Mindanao. Katunga renewable, katunga non-renewable. If we achieve greater amount of renewable energy powering our electricity on a daily basis, then we become averse, or not averse, we become resilient to the impacts of external shocks. Kahit pa sumipa ng sangkatutak na taas ang presyo ng coal or diesel, but we rely on our solar hydro biomass that is locally sourced, then we continue to enjoy at a better advantage economically and environmentally. Apan usa sa mga hagit sa pagkabuot sa maong target, ugaling palapdan sa power company ang ilahang coal capacity. Pag nag-expand sila, syempre, law of mathematics, pag umakyat ang fossil, mas tataas yung hahabulin nating 50% na target for Mindanao kasi umakyat yung fossil. The better scenario is to encourage them to build more of renewable energy instead of expanding on coal. Sara, sumala sa DOT-11 nga doon na sila yung mga tabang no alang sa mga apektadong mga tourism establishment. Usa na diha kining loan assistance programs in partnership with DTI ug uban pang hingtungdang ahensya. Naghanyag sila og kining mga loan nga dunay low interest no alang ato sa mga DOT accredited nga MSME o micro small medium enterprises alang sa ilahang working capital, sa ilahang business expansion o dibikaha renovation. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Samdan ang magsuon nga parking boy human gikulata ug gibunalan og tubo atol sa nahitabong riot sa Zamboanga City. Nakaalerto si Efren Mamak. Gisikaran. Ug doon na say nagpuspos og tubo. Kini ang nasinati sa nakaputi og t-shirt nga lalaki nga nakahigda na daan sa dalan. Samtang ang laing usa ka lalaki nga nakaping og t-shirt ginagukod sab sa uban pang kalalakinan nga dunay bitbit og tubo. Hangtod nga na corner og napuspusan sab kini. Ang maong riot nahitabo sa Governor Camins Avenue, Barangay Canilar, Zamboanga City alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Nasuta nga ang mga biktima magsuon nga parking boy nga nag-edad og 35 ug 26 anyos. Gilayon silang gipatambalan sa ospital. Hinuon ana-ana sila sa maayong kahimtang. Atol sa hot pursuit operation sa kapulisan, duha ka mga lalaking nalambigit sa riot ang nadakpan nga nag-edad og 28 ug 20 anyos nga taga San Jose, Kawa-Kawa. Magatubang kini og reklamong physical injuries. Samtang wala na naabtan sa kapulisan ang ubang mga nalambigit yang nakaikyas na. Ginasuta pa ang hinungdan sa riot. With regard dito, sir, sa morning incident, sir, nagkakandak pa kami ng thorough investigation, sir, para ma-confirm talaga namin, sir, kung ano ba yung saan ba nag-umpisa yung away nila, sir. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga nalambigit sa riot. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Pipila ka mga opisina sa Misamis Oriental Provincial Government na alarma tungod na kuhaan matod ang ilang tinuig nga budget. Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawigan anda matod pa makigpulong kang Governor Juliet Uy. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpadayag karon sa ilang kabalaka ang pipila ka mga department head sa provincial government sa Misamis Oriental human matod pa nga nakulangan ang ilang operational budget karong tuig 2026
sa kapin 5 billion pesos nga proposed budget sa opisina ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy, kapin 3 billion pesos lang ang giaprubahan sa sangguniang panlalawigan. Buot pasabot, kapin 2 billion pesos ang nawala sa proposed budget, diin apektado kuno ang pipila ka mga departamento sa probinsya. Unang apektado karon ang budget sa Provincial Health Office. Diin aduna na lang sila 2.6 million pesos nga approved budget gikan sa kapin 160 million sa tuig 2025. Lakip matod pa ang aid to hospital operations budget nga para unta sa mga job order doctors ug nurses nga naka-augment sa hospital operations ang nakulangan. Busa naa kitay aid to hospital operations to augment sa atong mga doctors o mga nurses nga kakulangon para makahatag kita og quality services sa atong 8 kabalay-kabalayan. Usa sa apektado sa budget cut ang Provincial Agriculture Office, diin aduna na lang sila 12 billion pesos nga approved annual budget gikan sa ilang 85 million pesos nga proposed budget para sa 2026. Problema karon sa buhatan ang pagpatuman sa proyekto sa agrikultura sa probinsya, ilabi na karon nga gianunsyo na sa Pag-asa ang pagsugod sa El Nino o ting-init. Ang kaning 12 million para ra gyud ni siya sa incoming nato nga El Nino assistance. The rest ana la na gyud. Gawas ni ana, nakuhaan sa matod pa ang budget sa Plenro, PDRRMO, Provincial Vet Office, PSWDO ug Misamis Oriental Cares. Sumala ni SP Board Member Romel Maslog, ang Committee Chair sa Finance, nga tinuod nag-recalibrate matod pa sila sa budget sa tanang buhatan sa probinsya ug gibase lang sab nila kini sa aktual nga kinitaan sa probinsya. Wala hilabti ang budget sa hospital, na ikaw galingon nga pasweldo para sa hospital, na kung gusto pagid mo og dugang nga para ibutang diha sa hospital, anong dili man mo meeting sa amo ang executive. Hinuon abli ang Finance Committee sa sangguniang panlalawigan nga makipagpulong kang Governor Juliet Uy ug andam sa kuno silang magpasa og supplemental budget kung gikinahanglan. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy sa maong hisgutanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gihimakak sa usa ka Dabawenya artist ang pahayag ni Ramil Madriaga nga miangkon nga siya ang naghatag og painting kang Vice President Sara Duterte atol sa impeachment hearing sa House Committee on Justice batok sa Bise. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara gibutyag sa resource person sa impeachment hearing sa House Committee on Justice nga si Ramil Madriaga nga siya matod pa naghatag og painting kang Vice President Sara Duterte agig pagpamatuod nga suod siya sa Bise. Apan gipanghimakakana sa usa ka Dabawenya artist sanglit ang moong artist matod pa mao'y nagregalo sa painting o naghatag kay Vice President Sara Duterte ni adtong mayor pa sa Davao City ang Bise ni adtong tuig 2021. Sa Committee on Justice hearing sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte, gipakita ang pictures nga naka-attach sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga, agig pagpamatuod ni Madriaga nga suod siya kang VP Sara. Taliwas sa una na nga pahayag ni VP Sara nga wala siya personal relationship kay Madriaga. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Apan, usa ka Dabawenya artist ang nipagula og post sa iyang social media account human ang gibutyag ni Madriaga. Sumala sa maong artist,
Giregalo niya ang painting kang VP Sara ni adtong mayor pa sa Davao City ang bise ni adtong 2021. Nagtakdo kini dihang gisubay ang post sa social media account ni VP Sara ni adto pang August 2021. Gibutyag sa bise nga hinimo ang maong painting sa usa ka Dabawenyo artist. Taliwasab sa giklaim ni Madriaga, sumala sa Dabawenyo artist, dili siya scholar o dili sab taga Laguna, taga Davao City siya. Sa gipagulang pahayag ni VP Sara, gitawag ni ini nga mini trial ang pagdungog sa House Committee on Justice. Sumala niya, dili katupong si Madriaga ug ang iyang mga giingong kaubanan sa House of Representatives sa iyang kapasidad nga makakabot og resulta. Kay di man lang daw sila makahabi og bakak nga katuuhan o di bakaha sundon ang rule of law. Dugang niya, kahinumduman nga ang unang impeachment nga kaso na mantsahan og aligasyon sa pagpanuhol nga ikalambigitan matud pa sa mga miyembro sa Kongreso ug ang ikaduhang impeachment kay walay kalahian. Ang kapakyas sa administrasyon sa paghatag og hinabang ni ining krisis sa presyo dili tungod sa kakulang sa resources kundi tungod kay ang pondo sa publiko gigamit alang sa politikanhong pagmaniobra aron malikayan ang tulubagon sa labing kurakot nga budget sa kasaysayan sa nasod. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang kalabot ni ini. Sara, sa mensahe nga gipadala ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa GMA Regional TV 1 Mindanao gibutyag niya nga wala matud pa kaila ang pamilya Duterte kay Ramil Madriaga. Sara. Kaya nagang salamat, Argil, Relator. Usa ang samdan diyang naaksidente ang usa ka truck nga dunay kargang mga buhi nga baboy sa Malungon, Sarangani. Padulong unta sa Davao City ang truck diyang naaksidente banda alas 6 Martes sa buntag sa National Highway, Sitio San Roque, Barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani Province. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-malfunction ang brake sa truck. Hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver niini og mipadulong na ang truck sa Picas Lane hangtod sa natumba na kini. Mukabat sa 150 kabuhing baboy ang sakay sa mong truck. Tungod sa insidente, 33 ka mga baboy ang namatay nga nagkantidad og kapin 600,000 pesos. Nakaangkon sab og minor injuries ang 40 anyos nga pahinante sa truck. Hinoon, luwas ang 44 anyos nga truck driver nga ginakuhaan pa og pahayag. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Mipaklaro ang utility company sa Davao nga walay kamatuuran ang nagkatag nga impormasyon sa social media nga magpatuman og rotational brownout epekto sa krisis sa lana sa nasod sanglit dunay igong supply sa kuryente sa Mindanao. Ani report ni Argil, Relator. Sa sobra bula na gikan sa pagsugod sa giyera sa Middle East, dili matud pa apektado ang supply sa kuryente sa krisis sa lana. Mihatag og pagpaklaro ang Davao Light and Power Company sa nagkatag nga impormasyon sa social media nga dunay rotational brownouts nga mahitabo sa dili madugay epekto sa krisis. Klaro na ko ha, walay rotational outages mahitabo kay tungod bastado ang supply nato kung tan-aw nato ang website sa DOE and NGCP naagitay enough supply din sa Mindanao. Gani ang sobra nga kuryente sa Mindanao ginapadala aron madugangan ang supply sa kuryente didto sa Visayas. In fact, ang Mindanao gani nagahatag pa og kanang kuryente, no? Excess power nato, sobrang kuryente nato dito sa Visayas region. Busa, wala matud pay angay nga ikabalaka ang mga konsumante. Ang Davao Light dunay mga kontrata sa power plants sa Mindanao. Gani gawa sa renewable, hapit 50% ang gikan sa non-renewable sources sa kuryente. Ginalantaw sab sa Davao Light nga wala pay epekto sa presyo sa kuryente ang krisis sa lana. Kung do naman daw, gamay ra kini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, Relator. 1 Mindanao. Inay karong adlaw, extended hangtod May 15 ang deadline sa pagduso og annual income tax return alang sa miaging tuig. Sumala ni Pangulong Bongbong Marcos kini aron mahatagan og taas nga oras ang mga taxpayer nga makumpleto ang ilang mga dokumento ug magbayad og buhis nga walay penalty. Bisitahi lang ang website sa Bureau of Internal Revenue alang sa forms nga inyong kinahanglan depende sa tinubdan sa inyong kita.
Giawhag sa BIR nga gamito ng ilang Electronic Filing and Payment System o EFPS aron mas paspas og dili na kinahanglang mulinya sa Revenue District Offices. Mag-manual filing lang daw kung nagka-problema sa Electronic Filing and Payment System. Giilang dakong supplier og illegal nga droga sa Barangay Kapatagan sa Digo City nga mao'y top 1 priority target list sa PNP ug PDEA 11 ang malampusong na aresto sa operasyon sa Provincial Drug Enforcement Unit. Nakaalerto si Argil Relator. Dili lang matud pa produktong gulay ang ginakompra o ginabiyahe sa 29 anyos nga truck driver. Apan mi sideline sab kini og pagkabiyahedor og illegal nga droga. Mihilak pa ang suspect dihang nadakpan siya sa gikasang drug by bus operation sa Davao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit kauban ang PDEA Davao del Sur ug Digos City Police niadtong Biyernes sa buntag sa Purok Baganihan 1 sa Barangay Kapatagan, Digos City. Nakumpiska kaniya ang 21.5 grams sa gituohang shabu nga mobalor sa kapin 140,000 pesos. Ang modus niya, nagakumpra siya o gulay, ginabiyahe niya sa Cotabato, Zamboanga area. Then pagbalik niya, dito na siya magdala o illegal na droga from Zamboanga. Ang suspect ilang high-value individual o PNP PDEA Regional Top Priority Target List number 1. Dakong supplier matud pa siya og droga sa maong barangay nga kaya makadistribute og hangtod 50 grams sa shabu kada semana. Taon-taon na po siya na monitor, no? Dati na pinagani matud pa sa barangay official sa Kapatagan na nakagraduate na kini sa CIPRAP, no? Katong nag-surrender na siya. Pero ibalik sa maong binuhatan gyapon. Ginalantaw sa otoridad nga muhinay na ang pagdula og illegal nga droga sa maong lugar o makasikbit nga barangay human nadakpan ang maong supplier og droga. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok sa suspect nga wala na mihatag og pahayag. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Pipila ka negosyo sa Bangsamoro Region ang apektado sab sa padayong krisis sa lana. Gani tutukan sa Ministry of Social Services and Development sa BARM ang posibleng epekto sa mental health gumikan sa krisis. Samtang pipila ka mga Bangsamoro gisaysay ang kabag-uhan sa kinabuhi human matabangan sa BARM. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa gipaygayong on-site visit sa mga nagkariyang media practitioner sa nasod nga gipangunahan sa Ministry of Social Services and Development kon MSSD BARM, nahinabi niini ang pipila ka mga Bangsamoro nga natabangan og nabag-o ang kinabuhi pinaagi sa Social Services Program sa buhatan. Sama sa kanhi kombatan nga si Burhan Undalayan, 57 anyos nga taga-barangay Kadilingan na Balawag Special Geographic Area. Nawadan kini og duha ka tiil gumikan sa sakit samtang nakigbisog kaniadto. Karon, duna na kini prosthetic legs. Ang 16 anyos nga si Muhajirin Omar nga taga Kadayangan SGA, malipayon human kini gisagop sa MSSD. Diyang namatay ang iyang ginikanan. Nalipay sab kining 31 anyos nga si Hasmin Daksila, taga Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, human natabangan nga makapundar og negosyo. Lakip sab sa nalipay kini nga 47 anyos nga breast cancer patient nga si Pamia Esmael nga residente sa moong lugar. Gitabangan kini sa pagpatambal sa sakit. Taliwala ni ini, nagpabili ng ilang kabalaka sa epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Kumbaga kulang na po yung ginansya po kay yung crudo mas mahal na po. Kumbaga nung dati nakakatabi po ako ng 5,000, ngayon po mga nag-ano lang po ako sa 2,000. Ang breast cancer patient nga si Pamia, gilimitahan ang pagbiyahe. Opo, sobrang mabigat na po ngayon.
Minsan na nga lang kami lumalabas kasi nga mahal na ang pamasahe. Dugang pasakit pasab kay Pamia ang grabing init sa panahon sa ilang pananom. Tapos ngayon tag-init pa. Yung pananim ng asawa ko natuyo na. Limbawa yung namin, ang palaya, ang nagasto namin dyan sobra 10,000. Nawala kahit konti walang naani. Hinuon matod sa MSSD, tukiyon sab nila kung paunsa matabangan ang mga kabus gumikan sa maong sitwasyon. Tutukan sab sa BARM ang programang mental health alang sa Bangsamoro. Although meron pong grupo yan, kumbaga cluster ng mga ministries working on mental health, kasama po yung Ministry of Health, pero kasama rin po tayo. Kahit hindi tayo health practitioner, tayo po yung usually ay first aid, no? Na mental health, psychosocial interventions. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka barangay hall sa Cotabato City ang gipaulanan og bala. Hinuod walay naangol sa hitabo. Naka-alerto si Efren Mamak. Nabulit sa mga igo sa bala kini mga bildo nga bintana ug pader sa likod nga bahin ining barangay hall sa Tamuntaka 4, Cotabato City human gipamusil banda 12:10 sa kadlawon adlong Martes. Mayo na lang kay walay naangol sa hitabo. Sa pagresponde sa kapulisan, anaa sa 34 kabasiyo sa 5.56 rifle ang nadiskubre mga 100 meters ang gilayon gikan sa maong barangay hall. Matod sa Cotabato City Police, posibleng dunay kalagot ang mga sospek sa mga personahe sa maong barangay hall hinungdan sa pagpamusil. Possible mga BLGU issues dahil nga kung titingnan natin yung tama po, nakatutok po talaga doon sa barangay hall. Hinuon doon na person of interest ang kapulisan sa insidente. May mga information na po na binigay si barangay chairman sa ating kapulisan ng investigating team as well as meron na rin po ang ating investigating team na tinitingnan na persons of interest related po dito sa incident. Ginakuhaan pa og payag ang kapitan sa maong barangay. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Giila sa Davao City Council ang kalampusan sa Davaoenyo nga top 6 sa 2026 Physicians Licensure Examination nga usasab ka scholar sa Davao City LGU. Mi pasalamat sab kini sa scholarship program sa LGU nga karon padayong nagadawat og aplikasyon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Top 6 sa 2026 Physicians Licensure Examination si Luigi Libarios sa Brokenshire College School of Medicine. Nakakuha siya og 88.75%. Usa siya sa 1,954 ng mga bag-ong doktor sa nasod. Si Luigi nahimong top 5 sub sa Physical Therapy Board Examination niadtong 2019. Usa ka resolusyon ang gipasa sa Davao City Council aron ilhon ug pasidunggan si Luigi alang sa iyang kalampusan. I am here full of gratitude for recognizing me, but it's all because of the Lord. It's not just me, and who am I to deny what the Lord can do. Mapasalamaton sab siya sa programa sa City Government of Davao isip usa sa mga benepisyaryo sa Educational Benefits System Unit o EBSU Scholarship. I would personally thank the very good public officials who, especially those public officials who initiated and who continue to support such programs like EBSU Scholarship, because I'm just a living testimony that these programs will help the Davaoenyos. Samtang, padayon ang pagdawat og scholarship sa EBSU hangtod April 24, 2026 pinaagi sa online application. Lakip sa priority courses ang Teacher Education, Information Technology Education, Health Profession Education ug Social Services. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug makato ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyong tinuod lang.